Banata 1141. Pinagmasdan ni Sebastian ng masama si Leila. Leila Jarvis, sa tingin mo ba talaga na wala akong lakas ng loob na patayin ka? Nang marinig iyon, ngumiti si Leila ng may paghamak. Sebastian Wilder, akala mo ba ang galing-galing mo na dahil ikaw ang Supreme One? Lagi namang may mas malakas at mas magaling pa sayo. Sa pinakamataas, makakapagmayabang ka lang sa Windwalker Kingdom, pero ano ka sa buong Perpetual World? Grabe. Ang tapang ni MS Jarvis, kinakausap ang Supreme One sa ganong tono. Lahat ay nagulat kahit na may punto siya. Ang kaharian ng Windwalker ay talagang napakaliit. Bukod sa isang imperyo sa itaas nito, mayroon ding mga kakaibang Gaudium Sacred Ground at mga pamilyang elite. Kung ikukumpara sa mga iyon, wala ang kaharian ng Windwalker. Bagaman si Sebastian ang kataas-taasang isa, wala siyang halaga sa imperyo. Kung siya ay inilagay sa tabi ng banal na lupa at mga pamilyang elite, siya ay mas walang halaga pa. Sa kabila nito, malinaw na hindi pinapansin ni Leila si Sebastian sa pagsasabi nito ng malakas. Sadyang hinahanap niya ang gulo. Tiyak na, ang tingin sa mga mata ni Sebastian ay naging matalim. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Leila, binuhat siya sa kanyang leeg. Agad na nakaramdam ng pagkasikal si Leila, at ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis siyang nagpakalma. Wilder, pinapayuhan kita na pakawalan mo na ako ngayon. Kung hindi, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Gusto ko talagang malaman kung ano ang mga kahihinatnan, sabi ni Sebastian, may malamig na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, at malapit ng kumilos. Sandali. Kinuha ni Leila ang isang transmission opal at sumigaw ng tulong, Ginoong Guggenheim, iligtas mo ako. May gustong pumatay sa akin. Si Sebastian ay ngumiti sa kasiyahan, iyan ang dahilan kung bakit naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan. Mukhang may kakampi ka. Pero, sa tingin mo ba, kayang iligtas ka ni Ginoong Guggenheim? Leila ay ngumisi ng may pang-aasar. Mr. Guggenheim ay nandito na. Malalaman mo rin kung kaya ba niya akong iligtas. Sa oras na iyon, sana hindi ka na magmakaawa sa akin sa iyong mga tuhod. Leila Jarvis, gusto kitang ipaalam na mabuhay, pero patuloy kang nagtutulak sa kabilang daan. Napaluhod ang mukha ni Leila. Wilder, nandito na si Ginoong Guggenheim. Kung papatayin mo ako, pupunitin ka niya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin sa ngayon dahil gusto kong gawin ito sa harap ng lalaking ito na tinatawag na Guggenheim, sabi ni Sebastian at itinapon siya sa lupa. Tumayo si Leila, tinignan siya ng masama at kinagat ang kanyang mga labi. Wilder, pagsisisihan mo ito. Mamaya, gusto kong magmakaawa ka sa akin sa iyong mga tuhod. Bilang tugon, nagbigay si Sebastian sa kanya ng ngiting walang pakialam. Ang saya-saya dito. Kasabay ng mababang boses, may pumasok na lalaki na may kasamang babae sa kanyang mga bisig. Ang lalaki ay mukhang nasa kanyang mga unang 30s. Hindi siya matangkad, at hindi rin siya itinuturing na gwapo. Sa kabila nito, nagdadala siya ng mayabang na aura. Nang makita ng lahat ang babae sa kanyang mga bisig, lahat sila ay nagulat dahil siya si Leila, na bagong umalis ilang minuto na ang nakalipas. Narito ka na, Mr. Guggenheim. May gustong pumatay sa akin. Nang makita ni Leila na dumating siya, siya ay labis na natuwa at mabilis na lumapit sa kanya upang yakapin ang kanyang braso. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat. Si Leila ang ex-asawa ni Sebastian, habang si Leila naman ang ex-kasintahan nito. Pero ngayon, isa sa kanila ay nasa bisig ng ibang lalaki habang ang isa naman ay niyayakap ang kanyang ibang bisig. Ito ay walang iba kundi isang provokasyon. Hindi ba't masyado silang matapang? Kabanata 1142. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Ginoong Guggenheim. Hindi siya nag-iisa, dahil may dalawa pang ibang lalaki sa likuran niya. Ang dalawang lalaki ay may pambihirang estilo at may hitsura ng kay-abangan. Malinaw, ang mga lalaking ito ay may mga hindi pangkaraniwang pinagmulan. Si Calex Guggenheim ay unang humalik kay Leila sa pisngi bago nagtanong, sino ang matapang na humipo sa aking babae? Noong mga sandaling iyon, isang gwardyang puno ng dugo ang pumasok ng mabilis. Ginoong Hackbart, pinasok nila ang lugar.
Pinatay nila ang lahat ng nagbabantay sa labas, at ako na lang ang natirang buhay. Ano? Nagulat, itinuro ni Romulus si Calyx at sumigaw, paano mo nagawa na patayin ang mga tao ko? Sa seryosong mukha, inutusan ni Calyx, paluan siya. Pagkatapos, may isang lalaking nasa likod niya ang lumabas at umabot ng higit 3 talampakan sa isang iglap. Lumabas sa harap ni Romulus na parang anino, itinaas niya ang kanyang braso at sinampal si Romulus. Kasabay ng matinis na tunog ng sampal, si Romulus ay naitapon ng higit sa 30 talampakan ang layo. Nahulog siya ng marahas sa lupa at samuka ng dugo. Parang hindi siya makabangon ng matagal. Ano? Imposible yan. Si Ginoong Hackbart ay isang lesser deity master, pero pinapalayas siya ng isang sapantaha. Hindi ito kapani-paniwala. Nagtaka ang mga tao. Sa loob ng kaharian ng Windwalker, ang lesser deity realm ang pinakamataas na antas ng pagsasanay, at bawat tagapagsanay sa antas na ito ay kilala. Gayunpaman, pinapalayas ng lalaki si Romulus sa isang sapantaha. Ang lakas niya ay nakakatakot. Bukod pa rito, tila ang lalaki ay isa lamang tagapagtanggol ni Calyx. Kung ang isang sidekick ay ganito kalakas, ano na lang ang lakas ni Calyx? Nabigla si Sebastian. Batay sa kanyang paghuhusga, ang lalaki ay isang 3 bituing mas mababang Diyos, sa pinakamababa. Bukod pa rito, ang mga galaw ng lalaki ay napakamahusay. Kahit na nasa parehong antas ng pagsasanay, tiyak na isa siya sa mga pinakamahusay. Tiningnan ni Calyx ang paligid. Maliban kina Sebastian, Delaney, at ilang iba pa, walang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ito ang makukuha mo sa pagsigaw sa akin. Tumayo si Calyx ng may pagmamalaki, malamig at walang emosyon ang kanyang boses. Sa pamamagitan ng paraan, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sino ang matapang na lalaking gustong pumatay sa aking babae? Tanong niya, tinitingnan ang lahat ng may paghamak. Itinuturo si Sebastian, si Leila ay sumisikip sa pamamagitan ng nakatikom na mga ngipin, Ginoong Guggenheim, siya ang may kasalanan. Humarap si Calyx kay Sebastian at nilapitan siya habang nakayakap kina Lila at Leila. Nang gusto sanang lumapit ni Stephanie upang pigilin siya, pinigilan siya ni Sebastian. Bagaman siya ay nakagawa ng malaking pag-unlad, siya ay isang 7 bituing demigod lamang, samantalang ang mga taong ito ay hindi bababa sa 3 bituing mas mababang Diyos. Kung lalabas siya ngayon, parang namatay na lang siya ng walang kabuluhan. May 2 babae sa kanyang mga bisig, huminto si Calyx na hindi lalampas sa 6 na talampakan mula kay Sebastian. Pagkatapos siyang silipin, sinabi niya ng may kay-abangan, si Leila ang aking babae. Paano mo naglakas loob na subukan siyang patayin? Anong nagbigay sa'yo ng ganitong katapangan? Ang huli niyang tanong ay napakalakas na sumakit ang mga eardrum. Ang mga tao na may mababang antas ng pagsasanay ay naramdaman ang pagdaloy ng kanilang dugo at halos hindi makatayo ng tuwid. Ito ay nagbigay sa kanila ng gulat. Sino ka? Tanong ni Sebastian, nakatingin sa mga mata ni Calyx. Bago makasagot si Calyx, sumingit si Leila, makinig kayong lahat. Ang lalaking katabi ko ay si Ginoong Calyx Guggenheim mula sa Gaudium Sacred Ground. Siya ang apo ng ika-7 nakatatanda at isang elite na disipulo ng banal na lupa. Ano? Siya ba ay isang elite na disipulo ng banal na lupa? Kabanata 1143. Lahat ay nagulat. Ang Gaudium Sacred Ground ang pinakamalakas na sekta sa Perpetual World na may higit sa 100,000 alagad. Kasama ng kanilang mahabang kasaysayan at malalim na ugat, marami rin silang mga bihasang guro, at maging ang imperyo ay nag-iingat sa kanila. Hindi ito dahil hindi kasing makapangyarihan ng Gaudium Sacred Ground ang imperyo. Pangunahing dahilan, ang imperyo ay hindi isang monolitikong entidad. Maraming puwersa ang tumutol sa kontrol ng monarkiya, o nagkukunwari lamang silang sumusunod sa mga utos. Sa kabilang banda, iba ang sitwasyon sa banal na lupa. Lahat ay sumusunod lamang sa mga utos ng lider. Bukod dito, lahat ay may mataas na kasanayan at may mga mapanirang kapangyarihan. Maraming kategorya ng mga alagad sa banal na lupa. Ang pinakakaraniwan na may pinakamalaking bilang ng tao ay ang panlabas na alagad. Mahigit 70% ng kanilang mga apprentice ay nasa kategoryang ito. Susunod na kategorya ay regular na apprentice.
Minsan, hindi kahit isa sa 10 panlabas na apprentice ang makakapag-regular na apprentice. Doon lamang dumating ang mga elite na alagad. Mahirap makahanap ng isa sa 10 alagad na maaaring maging isang elite na alagad. Upang maging isang elite na apprentice sa banal na lupa, kinakailangan munang maging isang mas mababang Diyos at wala pang 40 taong gulang. Sa buong kaharian ng Windwalker, halos wala nang sino man na wala pang 40 taong gulang na isang mas mababang Diyos. Bagaman hindi marami ang mga elite na alagad mula sa banal na lupa, may mga nasa 100 sa kanila. Ganito kalakas ang banal na lupa. Nakita ang gulat na ekspresyon sa mga mukha ng lahat, hindi mapigilan ni Layla na maging mas masaya, at malakas na sinaway, bakit kayo pa rin nakatulala imbes na magbigay galang kay Mr. Guggenheim? Greetings, Mr. Guggenheim. Si Breen ang unang bumati kay Calex, lumuhad siya. Pagbati, Ginoong Guggenheim. Lumuhad si Gales at ang iba pa. Sa isang kisap mata, lahat ay nakaluhod na, maliban kina Sebastian, Delaney, at ilang iba pa mula sa Supreme Merchants Guild. Pati si Damant ay nakaluhod. Kahit na siya ay isang ginang mula sa pamilyang si Dorev, wala siyang halaga sa harap ng isang elite na alagad mula sa banal na lupa. Sa katunayan, may 3 elite apprentice, hindi lamang isa. Bukod dito, si Calex ay apo ng isang matanda mula sa banal na lupa. Siyempre, darating ang kapahamakan sa kanila kung kanilang maaapakan si Calex. Nang mapansin ni Layla na nananatili si Sebastian sa kanyang mga paa, nawala ang kanyang pasensya. Sebastian Wilder, paano mo naglakas loob na hindi lumuhad? Nang marinig iyon, tumawa si Sebastian. Kaunti lang ang mga tao na karapat-dapat sa aking respeto, maliban sa aking mga magulang at Diyos. Anong kapal ng mukha mo, Wilder? Sigaw ni Layla at humarap kay Calex. Ginoong Guggenheim, siya ang gustong pumatay sa akin kanina, at ngayon, nilalapastangan ka pa niya. Huwag mo siyang palampasin. Tumingin kay Sebastian, ngumisi si Calex. Talagang may lakas ka ng loob, sabihing hindi ko karapat-dapat sa iyong respeto. Ginoong Guggenheim, wala kang ideya na siya ang kilalang Supreme One sa Windwalker Kingdom at siya rin ang aking dating kasintahan na sinabi ko sa iyo. Bukod dito, siya rin ang dating asawa ni Lila, chirp ni Layla. Natuwa si Calex. Interesting ito. Punk, hindi mo ba ako kinaiinisan ng husto ngayon na nasa mga bisig ko na ang 2 mong babae? Wala na silang kinalaman sa akin ngayon at pwede na silang makasama ng sino man na gusto nila, sagot ni Sebastian ng kalmado. Calex ay ngumisi ng may pang-aasar. Isa rin akong lalaki at alam kong nagsisinungaling ka. Isa ang iyong dating kasintahan at isa ang iyong dating asawa. Pero ngayon, pareho na silang nasa mga bisig ng ibang lalaki. Imposibleng hindi ka man lang nagmamalasakit dito. Sila'y mga hindi ko na kailangan. Hindi ko inasahan na magiging sobrang saya mo sa kanila. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo, puno ng pang-aasar sa kanyang mukha. Nagtigilan ang ngiti sa mukha ni Calex, at pumasok ang galit sa kanyang mga mata. Samantala, si Layla at Lila ay nagulat at nagalit. Stop your nonsense, Sebastian Wilder. Agad na ipinaliwanag ni Layla kay Calex, Ginoong Guggenheim, hindi totoo ang sinabi niya. Kinansela ko ang kasunduan sa kanya agad nang malaman ko ito. Mabilis ding ipinaliwanag ni Lila. Ginoong Guggenheim, kahit nakasal ako sa kanya ng mahigit 1 taon, hindi kami kailanman natulog sa parehong kwarto, at hindi pa nga niya nahawakan ang kamay ko noon. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Siyempre, naniniwala ako sa inyo, mga babae. Tumingin siya kay Sebastian, ngumisi at sinabi, Punk, pinagalit mo ako ngayon, pero hindi kita papatayin kaagad dahil gusto kong paglaruan ang babae mo ng marahas sa harap mo, ito ang makukuha mo sa pag-aaway sa akin. Kabanata 1144. Walang hiya ka. Sigaw ni Stephanie sa galit. Si Calex ay nagalit sa kanyang mga salita, ngunit nang makita niya ang kanyang mukha, medyo kumalma siya. Hindi ko inaasahan na may magandang babae. Ikaw rin ba ng punk na ito? Sinabi ni Layla sa isang kaakit-akit na tono, Ginoong Guggenheim, siya si Stephanie Branch. Kahit na sinasabi niyang siya ang kanyang katulong, siya talaga ang kanyang kasintahan. Bakit hindi mo siya payagang maglingkod sa iyo ngayong gabi? Magandang ideya yan. Ayos na yan.
Lalo kitang minamahal, sabi ni Calex, sabay halik kay Layla sa pisngi. Excited sa pagtanggap ng papuri mula kay Calex, tinuro ni Layla si Delaney at tinanong, Ginoong Guggenheim, ano sa tingin mo tungkol sa kanya? Sinundan ng kanyang daliri, nagulat si Calex nang makita niya si Delaney. Pati ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Hindi ko inasahan na ang isang maliit na kaharian tulad ng Windwalker Kingdom ay may ganitong kagandahang babae. Mukhang hindi nasayang ang pagpunta ko dito ngayon. Ginoo, lumapit ka sa akin ngayon din. Lalanghapan ni Calex ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Nawala ang ngiti sa mukha ni Delaney. Sa halip na magpatuloy, umatras siya ng ilang hakbang. Dalhin mo siya dito. Utos ni Calex nang makita niyang gusto niyang tumakas. Ang mga lalaking kasama niya ay sina Demir Sabalja at Mario Merisovac. Sa isang iglap, lumitaw sila sa tabi ni Delaney at hinawakan ang bawat isa sa kanyang mga balikat. Nabigla si Delaney, at kahit na gusto niyang tumakas mula sa kanila, hindi niya magawa dahil sobrang laki ng agwat ng lakas. Noong mga sandaling iyon, dalawang pilak na karayom ang lumipad sa kanilang direksyon. Nagulat, iniunat ni Demir at Mario ang kanilang mga palad upang hulihin ito, ngunit tahimik na pumasok ang mga karayom sa kanilang mga palad. Arg! Kasabay nito, sumigaw sila sa sakit. Sino ang umatake sa atin? Sigaw ni Demir at Mario sa galit. Sila'y nagalit, at ang kanilang mga matay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Iyan siya. Nakita kong gumagalaw ang kamay niya kanina, sabi ni Layla, na itinuro si Sebastian. Lumingon ang lahat kay Sebastian. Sinadya mo bang ambushin kami kanina? Malamig na tanong ni Mario. Oo. Si Prinsesa Delaney ay kaibigan ko, pero may lakas ka ng loob na hawakan siya. Hindi mo alam kung ano ang mas mabuti para sa'yo, pang-asar ni Sebastian. Patay ka. Galit na galit si Demir at Mario. Tinutokso si Sebastian, sinabi ni Layla na may pang-aasar, Wilder, aminin ko na humahanga ako na ikaw ang Supreme One, pero hanggang doon na lang. Hindi ko akalain na napakabobo mo at inatake mo ang mga alagad mula sa banal na lupa. Paano ka naging ganito katapang? Nagtatawa, sumang-ayon si Lila, tama si MS Jarvis. Bilang tinatawag na Supreme One, kaya mo lang ipakita ang iyong kapangyarihan sa isang maliit na lugar tulad ng Windwalker Kingdom. Wala kang halaga sa tabi ng banal na lupa. Tama sila. Huwag mong galitin ang mga tao mula sa banal na lupa. Bukod pa rito, sila ay mga elite na disipulo. Nagpapakamatay ka sa ginagawa mo. Tapos na. Kahit na malakas ang Supreme One, dahil lang iyon sa siya ay nasa Windwalker Kingdom. Tanging kamatayan na lang ang naghihintay sa kanya ngayon na na-offend niya si Ginoong Guggenheim at ang kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon at tumingin kay Sebastian ng walang emosyon. Supreme One, ano ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi ka na lang tumakas muna? Bulong ni Stephanie, hinawakan ang braso ni Sebastian, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Iniisip mo bang tumakas? Kabanata 11:45. Kahit na bamulong si Stephanie, narinig pa rin siya ni Calex at naglagay ng mapanlate ng ngiti. Walang sino man ang nakatakas sa akin. Kung luluhod ka ngayon, isasaalang-alang kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Sumigaw si Layla kay Sebastian, bakit hindi ka gumagalaw, walang silbi. Lumuhad ka at pasalamatan si Ginoong Guggenheim sa kanyang kabaitan. Kabaligtaran ng kalmado ni Sebastian, si Stephanie ay nagpanik at nagmamakaawa kay Calex, Ginoong Guggenheim, hindi sinasadya ni Supreme One na makasakit sa iyo. Pakiusap, patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Mabilis na lumapit si Delaney sa kanya. Ginoong Guggenheim, ako ang ikatlong prinsesa ng kaharian ng Windwalker. Pakiusap, palayain niyo siya sa pagkakataong ito para sa kapakanan ng mga maharlika. Labis akong magpapahalaga dito. Ikaw ba ay prinsesa? Iyan ang dahilan kung bakit ka napakamahinahon. Isang mapanlikhang ngiti ang kumalat sa mukha ni Calex, ngunit napalitan ito ng pagbabante sa susunod na segundo. Ang maliit na bansang ito ay hindi karapat-dapat sa aking respeto. Isang salita lang mula sa akin, at lahat ng miyembro ng iyong pamilyang maharlika ay mawawala.
Ang malakas niyang boses ay nagpagalit sa puso ng lahat, at ang mukha ni Delaney ay namutla sa takot. Walang nagduda sa banta ni Calix dahil hindi lamang siya isang elite na disipulo mula sa banal na lupa, kundi siya rin ang apo ng isang nakatatanda. Isang matanda mula sa banal na lupa ang tunay na guro ng walang hanggang mundo. Isang beses na hindi sinasadyang na-offend ng isang hari ang isang matanda mula sa banal na lupa. Kinagabihan ding iyon, ang nasabing matanda ay pumunta sa palasyo at nag-iisa niyang pinuksa ang pamilyang Maharlika. Nakita ang takot sa mga mata ni Delaney, naglagay si Calix ng kaakit-akit ng ngiti. Kahit na wala namang halaga ang iyong pamilyang Maharlika, maaari kitang tulungan sa halip. Noong una, si Delaney ay naguluhan. Pagkatapos, siya ay labis na nagalak at nasasabik. Talaga. Salamat, Ginoong Guggenheim. Ang mga salita lamang ay hindi sapat. Kailangan mong patunayan ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng mga gawa, sabi niya ng may pag-iisip. Napansin ang masamang tingin sa kanyang mga mata, si Delaney ay tinamaan ng masamang pangitain. Sa susunod, maghahanda ako ng mga regalo na hindi ka bibiguin. Hindi mo na kailangang magpakaabala pa. Ang pinakamagandang regalo ay ikaw, sabi ni Calix na may malubog ng ngiti, itinulak si Layla at Lila sa tabi. Inilabas niya ang kanyang kamay at gustong hawakan ang mukha ni Delaney. Please don't do this, Mr. Guggenheim. Nagulat, umatras si Delaney sa takot. Naging seryoso ang mukha ni Calix. Huwag kang magpanggap na mahirap abutin sa akin. Swerte mo na napansin kita. Sinabi ni Layla sa isang kaaya-ayang tono, Prinsesa Delaney, tingnan mo kung paano mo pinagalit si Ginoong Guggenheim. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya kaagad. Sumingit si Lila, Prinsesa Delaney, si Ginoong Guggenheim ay isang natatanging tao. Karangalan mong paglangkuran siya. Bakit ka nagdadalawang isip? Prinsesa Delaney, dapat kang maging masaya na gusto ka ni Ginoong Guggenheim. Basta't pasayahin mo siya, hindi kanya pagmamalupitan, dagdag ni Gaius. Ngumiti si Calix at sinabi, tama ang taong ito. Basta't pasayahin mo ako, aalagaan kita at tutulungan kitang makamit ang Lesser Deity Realm sa hinaharap. Ginoong Guggenheim, gusto ko ring maabot ang Lesser Deity Realm, reklamo ni Layla sa pinalamang na tono, yamakap sa kanya. Pumasok din si Lila sa kanyang mga bisig at naglagay ng mapagpanggap na mukha. Me too, Ginoong Guggenheim. Sige. Kung gagalingan ninyo, tutulungan ko kayong dalawa na makamit ang Lesser Deity Realm. Ngumiti si Calix, ang mga braso niya ay gumagalaw sa paligid ng kanilang mga katawan na parang hindi na siya makapaghintay na kunin sila sa lugar na iyon. Gayunpaman, ang taong pinakanais niya sa ngayon ay si Delaney. Prinsesa Delaney, nagdesisyon ka na ba? Nauubos na ang pasensya ko. Nakita ang pagiging matigas ng ulo niya, hindi na makapagpigil pa si Sebastian at sinabi, Prinsesa Delaney, huwag kang matakot sa kanya. Isa lang siyang spoiled na bata. Anong lakas ng loob mo, Sebastian Wilder? Mukhang hindi ka na makapaghintay sa iyong kamatayan. Sigaw ni Layla. Anong karapatan mong magsalita ng ganito kay Ginoong Guggenheim? Wala nang makakapagligtas sa'yo ngayon, sabi ni Gaius at humitit. Ang tingin sa mga mata ni Calix ay naging matalim, at isang nakamamatay na enerhiya ang sumiklab mula sa kanya. Punk, akala mo ba binibigyan kita ng pagpipilian? Mario at Demir, hulihin siya. 11. Oo. Sagot nila at nilapitan si Sebastian na may matinding hangering pumatay. Kabanata 1146. Ginoong Guggenheim, susundin ko ang mga kondisyon mo. Ayos na ba iyon? Pamatak ang luha sa mga mata ni Delaney, at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalang pag-asa. Alam na alam niya kung gaano katikot ang mga elite disciples mula sa banal na lupa. Kung ikukumpara, ang isang prinsesa mula sa isang maliit na pamilyang Maharlika ay wala. Ang kanyang kapalaran ay tinakda ng sandaling tumingin si Calix sa kanya. Wala siyang magawa laban dito, pero kung makakapagligtas siya kay Sebastian, hindi magiging walang kabuluhan ang kanyang sakripisyo. Prinsesa Delaney, huwag mong tanggapin ang kanyang kondisyon. Kapag kasama ko, wala kang dapat ikatakot. Ang tono ni Sebastian ay kalmado na may bahid ng determinasyon. Ginoong Wilder, pakitigil na ang walang kwentang sinasabi.
Hindi natin kayang galitin si Ginoong Guggenheim, tapat na payo ni Delaney at tumingin kay Calex ng may pakiusap na mga mata. Ginoong Guggenheim, humihingi ako ng tawad sa kanyang ngalan. Basta't papatawarin mo siya, gagawin ko ang lahat ng iyong sasabihin. Bagaman labis na nagalit si Calex, hamupa siya nang makita ang kanyang pagmamakaawa at ngumiti ng masama. Kung mabubuhay siya o mamamatay ay nakasalalay sa kung gaano mo ako pinapasaya. Naiintindihan ni Delaney ang ibig niyang sabihin. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang tumanggo siya. Gagawin ko ang lahat. Magaling. Halika dito. Sabi ni Calex at hinawakan ang kanyang palso, hinahatak siya sa kanyang tabi. Maya-maya, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mayroon kang espiritual na konstitusyon. Pagkarinig niyon, lahat ay nagulat, pati na si Sebastian. Naghahanap siya ng isang babae na may espiritual na katangian, at si Delaney ay lumabas na ganoon. Matapos mapang-angga ng sandali, inihagis ni Calex ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng malakas. Even the universe is on my side. Who would have thought that I'll run into two women with spiritual constitution in Windwalker Kingdom in a day? Kapag na-absorb ko na ang inyong mga passive energies, ang aking pag-unlad ay muling lalago. Maaari pa akong maging kandidato para sa susunod na banal na anak. Habang lalo niyang iniisip ito, lalo siyang naging mas excited at nagsimula na namang tumawa ng malakas. Congratulations, Mr. Guggenheim. Mabilis na binati siya ni Demir at Mario na may mapagpanggap na ekspresyon. Congratulations, Mr. Guggenheim. Sabay-sabay na sumagot sina Leila, Lila, Gayos, at ang iba pa at ngumiti ng walang pakialam. Bitiwan mo ang marumi mong kamay. Pagkatapos, putulin mo ang isang braso mo, at pabubutihin kita. Isang malamig na tinig ang umabot mula sa wala, at lahat ay lumingon kay Sebastian, ang kanilang mga mata puno ng gulat at hindi makapaniwala. Walang pumasok sa isip ng sino man na magiging ganito siya katapang na sabihin ito kay Calex. Si Delaney ang unang nakabalik sa katinoan, sinaway, Ginoong Wilder, huwag ka nang magbuhos ng higit pang kalokohan at humingi ng tawad kay Ginoong Guggenheim. Karapat-dapat ka sa kamatayan sa pag-insulto kay Ginoong Guggenheim, malamig na sabi ni Mario. Humakbang si Demir at sinabi ng may galit, Ginoong Guggenheim, pahintulutan ninyo akong patayin ang taong ito na walang galang. Sa isang mabangis na ekspresyon, malamig na sinabi ni Calex, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataong mabuhay, pero napaka-ignorant mong tao. Paano mo magagawang maging walang galang sa akin? Hindi kita maaring palayain. Ginoong Guggenheim, pakiusap, huwag mo siyang patayin, pakiusap ni Delaney habang umiiyak. Lumuhad si Stephanie. Ginoong Guggenheim, handa akong maglingkod sa iyo kung palalayain mo si Supreme One. Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Para sa akin, isa lang siyang payaso. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanya, sabi ni Sebastian ng kalmado. Putang ina, mukhang sawa ka na sa buhay, patayin mo siya. Utos ni Calex ng malakas. Hindi. Gusto sanang makialam ni Delaney, pero na-provoke na si Calex. Pumasok si Leila, Ginoong Guggenheim, masyadong madali para sa kanya kung papatayin mo siya ng direkta. Habang hinahaplos ang kanyang mukha, tinanong niya, ano ang suhestyon mo, kung gayon? Sa isang malamig na ngiti, sumagot siya, sa tingin ko, dapat nating sirain ang kanyang pagsasanay, putulin ang kanyang mga braso at binti, at ikulong siya sa kulungan ng aso. Oo, magandang ideya yan. Humarap kay Mario, inutusan ni Calex, gawin natin ayon sa mungkahi ni Leila. Nakuha ko, sagot ni Mario. Ang kanyang anyo ay kumislap, at siya ay lumitaw sa harap ni Sebastian sa isang kisap mata. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay upang sapakin si Sebastian. Ito ay isang malakas na sampal, sapat na. Upang durugan ang isang maliit na burol. Mag-ingat ka, kataas-taasang isa. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Stephanie. Si Delaney ay kasing balisa kahit na alam niyang malakas si Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Mario ay isang elite na disipulo mula sa banal na lupa, at hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Bukod pa rito, masigasig na nanunood si Demir mula sa tabi, at hindi pa alam ang lakas ni Calex. Gayunpaman,
Hindi man lang kumurap si Sebastian habang iniunat ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang palso ni Mario. Ano? Nagtataka, naramdaman ni Mario na parang hawak ng pangigting na bakal ang kanyang palso, at hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Kabanata 1147. Gumamit si Mario ng lahat ng kanyang lakas para makawala ngunit napagtanto niyang hindi niya kaya. Umalis ka dito. Sigaw ni Sebastian at itinapon siya sa tabi. Sa isang malakas na tunog, tumama si Mario sa lupa ng marahas, sugatan at napahiya. Ito ay imposibleng mangyari. Ang mga tao ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Sebastian, na tinalo si Mario ng napakadali. Patayin kita. Nang makita na natalo si Mario, nagalit si Demir. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Sebastian. May hawak na espada sa kanyang kamay, sumugod siya kay Sebastian. Ang kanyang atake ay kasing bilis ng kidlat at napakalakas. Gayunpaman, hindi umiwas si Sebastian at hinawakan ang espada ni Demir gamit ang kanyang kamay. Pinigpit niya ang kanyang pagkakahawak, at nabali ni Sebastian ang espada sa dalawa na may isang malakas na tunog. Ano? Tumingin si Demir kay Sebastian nang may takot, puno ng kawalang paniniwala ang kanyang mga mata. Ang kanyang espada ay isang mababang antas na espiritual na artifact, ngunit madaling nabasag ito ni Sebastian. Nilagpasan mo ang iyong kakayahan, malamig na sinabi ni Sebastian at sinipa siya. Mayroong malakas na pagsabog, at si Demir ay lumipad na parang pinapaputok na kanyan, bumangga sa pader. Matapos magdure ng isang bangkos ng dugo, nawalan siya ng malay. Ang lakas niya. Iyan ang inaasahan ko sa kataas-taasang isa. Kahit ang mga elite na disipulo mula sa banal na lupa ay hindi siya kayang talunin. Napakalakas niya talaga. Lahat ay tumingin kay Sebastian na may pagkamangha sa kanilang mga mata. Nagulat at galit, itinuro ni Layla si Sebastian at sumigaw, "Sebastian Wilder, huwag mong isipin na mataas ka dahil natalo mo sina Demir at Mario kasing hina ka ng daga sa presensya ni Ginoong Guggenheim." Tumanggo si Lila bilang pagsang-ayon. Tama si Ms. Jarvis. Ang lakas ni Mr. Guggenheim ay lampas sa iyong imahinasyon. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng awa ngayon. Kung hindi, mamamatay ka ng isang kakilakilabot na kamatayan. Isang mapanlit na ngiti ang kumalat sa mukha ni Sebastian, saka siya bumalik sa trono at inilapat ang kanyang bukong-bukong sa kanyang tuhod. Layla at Lila, pareho kayong bulag para ipagkanulo ako para sa isang piraso ng basura. Ang tanga-tanga nyo. Anong sinabi mo? Galit na sigaw ni Layla. Hindi ba't nagsasabi lang ako ng totoo? Pang-aasar ni Sebastian. Si Calex Guggenheim ay isang payaso lang at wala sa akin. Putang ina, hinahanap mo to. Hindi na mapigilan ni Calex ang kanyang galit. Itinulak niya si Layla at Lila sa gilid, saka siya naglakad patungo kay Sebastian na may napakalaking intensyon ng pagpatay. Tapos na. Ganap na niyang pinasiklab si Ginoong Guggenheim. Wala nang makakapagligtas sa kanya ngayon. Ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Bagaman nagpakita ng malaking lakas si Sebastian kanina, ang susunod na makakaharap niya ay isang elite na disipulo mula sa banal na lupa na sapat ang lakas upang makipaglaban para sa posisyon ng banal na anak. Sa kanilang palagay, wala siyang laban kay Calex. Gayunpaman, nanatili si Sebastian sa kanyang upuan, may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Calex Guggenheim, pinapayuhan kita na huwag akong provokahan. Ayaw kong maging kaaway ng banal na lupa, pero kung patuloy mo akong pipilitin, hindi rin ako magiging sitting duck. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka maging kaaway ng banal na lupa? Ang mukha ni Calex ay puno ng kawalang interes. Lahat ng iba, kasama na si Delaney, ay iniisip na masyadong pabaya at mayabang si Sebastian. Ngumiti si Sebastian at sinabi, "Iyan lang ang masasabi ko. Nasa iyo na ang lahat ngayon." Tumawa si Calex sa inis. "Akala ko ako na ang mayabang, pero mas mayabang ka pa sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na may mas malakas pa sa'yo." Pagkatapos lumabas ang huling salita sa kanyang mga labi, siya ay sumugod kay Sebastian. Isang mahabang espada na naglalabas ng mapanganib na enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay, at tinutok niya ang dulo nito sa lalamunan ni Sebastian, ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat. Kabanata 1148. Mag-ingat ka, Ginoong Wilder.
Babala ni Delaney nang may pag-aalala, puno ng alalahanin ang kanyang mga mata. Matapos makita ni Calex ang lakas ni Sebastian, naglunsad pa rin siya ng atake ng may labis na kumpiyansa. Ito ay nagpapatunay na siya ay tiwala sa kanyang sariling lakas, at maaaring hindi kayang talunin ni Sebastian. Sa kabila nito, si Sebastian ay kalmado at may ngiti sa kanyang mukha. Ang dulo ng espada ay malapit nang tumagos sa kanyang lalamunan. Sa kritikal na sandali, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang espada. Ito ay isang napakabodong bagay na gawin, ayon sa opinyon ng lahat, dahil si Calex ay gumagamit ng isang matalim, mid-range na espiritual na artifact. Ang kapangyarihan ng mid-range na mga espiritual na artifact ay pambihira. Sa buong kaharian ng Windwalker, sinasabi na tanging ang pamilyang Maharlika lamang ang may isa nito, at ito ay isang pambansang kayamanan. Gamitin ang kanyang kamay upang hawakan ang isang mid-range spiritual longsword ay tiyak na humihingi ng kamatayan. Gayunpaman, lahat ay napanganga sa susunod na segundo dahil nakita nilang mahigpit na hawak ni Sebastian ang espada. Ang madugong eksenang inisip nila ay hindi nangyari. Sa halip, ang kanyang kamay ay walang kapintasan, at ang espada ay huminto sa loob ng wala pang 1 pulgada mula sa kanyang lalamunan. Paano ito posible? Calex ay naguluhan, ang kanyang ekspresyon ay halo ng gulat at hindi makapaniwala. Die! Pagkatapos ng 1 segundong pagkabigla, sumigaw si Calex sa galit. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya at gustong itulak ang espada sa lalamunan ni Sebastian. Parang isang pares ng pangigpit na bakal, mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang espada, gaano man kalakas ang puwersang ibinuhos ni Calex, hindi man lang kumilos ng kaunti ang espada. Ang taybak na ito ay hindi masama. Itatago ko ito, sabi ni Sebastian at hinampes ang taybak ng malakas. Pumutok ang mga knuckles ni Calex, at binitiwan niya ang espada na parang siya'y na-electrocute. Ang mga tao ay labis na nagulat. Sa simula, inisip nila na madali lang mapapatay ni Calex si Sebastian, pero kinuha ng huli ang espada ng una ng napakadali. Ang lakas na ito ay kamangha-mangha. Ito ay imposibleng mangyari. Nilinga ni Calex ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Sino ka? Ngumiti si Sebastian ng malamig. Isang tao na hindi mo dapat galitin. Tumawa si Calex sa inis sa kanyang sagot. Isa akong elite na disipulo ng banal na lupa, at ang aking lolo ay isang nakatatandang tao doon. Paano mo masasabi na hindi kita dapat inaalimura? Wala kang ideya sa sinasabi mo. Lumakad si Layla patungo kay Sebastian at itinuro ang kanyang ilong, sinaway. Paano mo nagawa na agawin ang sandata ni Ginoong Guggenheim at saktan siya? Ang kapal ng mukha mo. Ibalik mo ang espada sa kanya agad at lumuhad ka para humingi ng tawad. Agad na naging matalim ang mga mata ni Sebastian. Sa isang alon ng kanyang braso, isang walang anyong enerhiya ng espada ang sumabog, at isang daliri ang tumama sa lupa. Tumingin kay Layla sa kanyang unang daliri sa lupa, hindi niya agad naisip kung ano ang nangyayari. Pero sa susunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding sakit. Ah! Sumigaw siya ng matinis at tinignan si Sebastian ng may takot at galit. Anong karapatan mong putulan ng daliri ko? Bakit hindi? Sagot ni Sebastian. Tinatanggap kita dahil dati tayong engaged, pero hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa'yo at patuloy mong hinahamon ang aking hangganan. Kaya't nagpa siya akong parusahan ka. Dapat kang magpasalamat. Kung hindi magkaibigan ang mga ama natin, hindi daliri mo ang nasa lupa ngayon kundi ulo mo. Hindi kita palalampasan. Sigaw ni Layla ng hysterical. May sakit ka sa pag-iisip, sambit ni Sebastian ng walang emosyon at humakbang. Sa isang iglap, nasa harap na siya niya at binigyan siya ng sampal. Kasabay ng malutong tunog ng sampal, si Layla ay naitulak ng mga 25 talampakan palayo bago bumagsak ng malakas sa lupa. Lahat ay nagulat. Walang nag-isip na magiging ganoon katigas si Sebastian at walang awa sa napakagandang babae. Si Layla ay nahirapang bumangon. Nang titigan niya si Sebastian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit higit pa rito ay takot. Noong nakaraan, wala namang ginawa si Sebastian sa kanya kahit gaano pa siya mag-provoke sa kanya. Dahil dito,
Nagkaroon siya ng maling akala na hindi siya naglakas loob na gawin ang kahit ano sa kanya, o marahil ay hindi niya kayang gawin iyon. Kabanata 1149. Ito ang dahilan kung bakit sobrang walang pakundangan si Layla kay Sebastian. Hindi pumasok sa isip niya na ayaw lang niyang kumilos, pero naging walang awa siya sa sandaling ginawa niya ito. Hindi lang niya pinutol ang daliri niya, kundi sinampal pa siya ng sobrang lakas na naging deformed ang mukha niya. Kung ginamitan niya ng kaunting lakas pa, patay na siya ngayon. Sa isang sulok, nagpawi si Lila ng malamig dahil sa takot. Ang kanyang puso ay nanginginig sa takot, at lihim siyang nagalak na hindi siya masyadong nagsalita. Tinitigan si Sebastian ng masama, si Calex ay sumisitsit sa pagitan ng mga ngipin, ano bang gusto mo? Huwag mong sabihing gusto mo akong patayin. Tinutukan ni Mario si Sebastian at sinabi ng may galit, huwag kang lumabis. Kami ang mga elite na disipulo ng Sagradong Lupa, at si Ginoong Guggenheim ay apo ng isang nakatatanda. May lakas ng loob ka bang patawan siya? Kung gusto mo talagang mamatay, tutuparin ko ang iyong kahilingan, sabi ni Sebastian at biglang tumakbo patungo kay Mario. Nagpagalaw ng malakas na hangin, agad niyang naabot si Mario at hinawakan ito sa lalamunan. Napakabilis niya na hindi man lang nakapag-isip si Mario kung ano ang nangyayari nang hawakan niya ang kanyang leeg. Huwag mong gagawin yan, Sebastian Wilder. Sumabog si Calex. Halos sabay na nagsalita si Calex, sinira ni Sebastian ang leeg ni Mario. Nahulog si Mario sa lupa na nakadilat ang mga mata, namamatay na puno ng pagsisisi. Agad, nagkaroon ng katahimikan na parang may pumutok na butil ng bigas. Ang mga mata ng lahat ay halos lumabas sa kanilang mga butas, puno ng pagkabigla at kawalang paniniwala. Walang makakapag-isip na si Sebastian ay magkakaroon ng lakas ng loob na pumatay ng isang tao mula sa banal na lupa, at isang elite na disipulo pa. Kapag nalaman na ito ng Gaudium Sacred Ground, magagalit sila, at ang mga kahihinatnan ay nakakatakot. Hindi lamang si Sebastian, kundi marahil pati ang buong kaharian ng Windwalker ay mahahatulan. Nabigla si Calex at sabay na nagalit. Anong karapatan mong pumatay ng tao mula sa banal na lupa? Sa isang sampal, pinapunta ni Sebastian si Calex sa malayo. May malakas na tunog nang bumagsak si Calex na higit sa 30 talampakan ang layo. Ang kanyang mga tainga ay humihiyaw, at naklear lang niya ang kanyang isip matapos itong kalugan ng kaunti. Nagmamadaling tumayo, tinignan ni Calex si Sebastian na parang may mga patalim sa kanyang mga mata. Anong karapatan mong hampasin ang mukha ko? Parang naging masyado akong maluwag, sabi ni Sebastian at lumapit sa kanya. Huwag kang lumapit. Sa takot, natigatig si Calex at umatras ng ilang hakbang. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong niya, pinipigilan ang galit habang tinatitigan ang mga mata ni Sebastian. Parang hindi mo narinig ang sinabi ko kanina. Hinawakan mo ang kamay ni Prinsesa Delaney at may balak ka pa sa kanya. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad sa kanya? Malamig na sinabi ni Sebastian. Ginoong Wilder, okay lang ako. Itigil na natin ito, sabi ni Delaney. Alam niyang babalik si Calex para maghiganti kung hahamakin nila siya ngayon. Mas lalo siyang mapapahiya, mas lalala ang paghihiganti niya sa susunod. Isang masayang ngiti ang kumalat sa mukha ni Calex. Nakita mo na rin. Kahit pa humingi ako ng tawad sa kanya, maglakas loob kaya siyang tanggapin ito. Sa kanya na kung tatanggapin niya o hindi, pero kung hindi ka humingi ng tawad, hindi ka makakalabas dito ng buhay, malamig na sagot ni Sebastian. Sa kabila ng gulat at galit ni Calex, pinigilan niya ang kanyang galit sa pag-iisip ng wakas ni Mario. Harap si Delaney, siya'y nagmurmur ng ayaw, pasensya na. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi mukhang tapat. Dapat kang kumilos na parang tao na humihingi ng tawad. Lumuhod ka. Sigaw ni Sebastian. Kabanata 1150. Ano? Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya habang nakaluhod? Itinuro ni Calex si Delaney, nanginginig ang katawan sa galit. Siya ay isang makapangyarihang tao sa banal na lupa. Laging iba ang sumusuko sa kanya, at hindi kailanman ang kabaligtaran. Ngunit ngayon, gusto ni Sebastian na lumuhad siya sa isang babae, na kasing halaga ng isang kahihiyan. Kalilimutan na lang natin, Ginoong Wilder.
Hindi ko kailangan ang kanyang paghingi ng tawad, sabi ni Delaney na may pakiusap na mukha. Ngumiti si Sebastian ng malumanay. Prinsesa Delaney, huwag kang matakot. Ako ang pumatay kay Mario at ako rin ang nag-utos kay Calex na lumuhad at humingi ng tawad. Kahit gusto niyang maghiganti, ako ang dapat niyang hanapin. Hindi ka masasangkot. Sumagot si Delaney ng may pag-aalala, Ginoong Wilder, wala kayong ideya kung gaano katikat ang banal na lupa, at hindi rin ninyo alam ang kanilang pamumuno. Ang lolo ni Ginoong Guggenheim ay isang nakatatanda sa banal na lupa. Kapag siya ay nagbalik para sa paghihiganti, hindi lamang ikaw, kundi pati ang pamilyang Maharlika ay magkakaproblema rin. Wala akong gaanong dapat ikatakot kung mag-isa lang ako, pero may pamilya ako, at ayokong madamay sila. Tama na dito. Lihim na sumang-ayon ang lahat sa kanya na huwag dapat provokahan ang mga tao mula sa banal na lupa. Sa kanilang opinyon, kahanga-hanga si Sebastian, ngunit kapag nagalit na ang nakatatandang tao mula sa banal na lupa, magiging labis na malupit ang kanyang kapalaran. Supreme One, sumasang-ayon ako kay Prinsesa Delaney. Kalilimutan na lang natin, payo ni Stephanie habang lumalapit sa kanya. Kahit siya ay naisip na lumampas na si Sebastian. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Sebastian at sinabi ng may ngiti, ayaw ko ring magalit ang mga tao mula sa banal na lupa, kaya nagpakasensya ako sa kanila. Pero hindi alam ng mga taong ito kung ano ang mas mabuti para sa kanila at patuloy pa rin sa pagpilit. Nagtuturo ako sa kanila ng leksyon ngayon dahil hindi ko na sila matanggap. Dahil nakaganti na ako, inihanda ko na rin ang sarili ko para sa kanilang paghihiganti. Kaya, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Kahit paano pa nila gagawin ang kanilang paghihiganti, tatanggapin ko lahat iyon. Tumawa si Calex nang may pang-aasar sa kanyang pahayag. Sebastian Wilder, inamin kong malakas ka, pero minamaliit mo ang Gaudium Sacred Ground. Lahat ng aming mga nakatatanda ay mga master sa Intermediate Deity Realm. May ideya ka ba kung ano ang Intermediate Deity Realm? Ang kanilang lakas ay lampas sa iyong imahinasyon, ang kanilang galit ay kayang magwasak ng mga bundok at pumatay ng libo-libo. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpatay sa isang langgam. Tumanggo si Breen bilang pagsang-ayon. Ginoo. Tama si Guggenheim. Sebastian, mas mabuti pang humingi ka ng tawad sa kanya sa iyong mga tuhod, baka sakaling may pagkakataon ka pang mabuhay. Kung patuloy kang kumilos ng walang ingat at dumating si Ginoong Guggenheim, kamamatay mo na lang ang naghihintay sa'yo. Hindi ito isyo kung kamatayan ang nais mo, pero huwag kaming isali. Tama. May punto si Ms. Blanc. Kung gusto mong mamatay. Pagkarinig nyon, ngumiti si Sebastian ng maliwanag at inalog ang kanyang braso, naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa isang malakas na pagsabog, si Breen ay naitapon ng higit sa 30 talampakan ang layo. Habang nasa ere, siya ay nagsuka ng dugo at bumagsak ng mabigat sa lupa. Pagkatapos, huminto siya sa paggalaw. Ang taong hindi natapos ang kanyang pangungusap kanina ay nagmadaling tinakpan ang kanyang bibig matapos makita ang eksenang ito, at nagpawis ng malamig. Tumingin si Sebastian sa direksyon ng taong nagsalita. Sino ang nagsasalita kanina? Lumabas ka dito. Lumabas ka dito. Ang kanyang boses ay umuugong, nagpapadala ng panginginig sa gulugod. Ang nagsalita ay nagtago sa gitna ng masa, nanginginig ang kanyang mga binti at patuloy na dumadaloy ang dilaw na likido sa kanyang pantalon. Mukhang sobrang takot niya na umihi siya sa sarili niya. Ang iba ay pareho ring natatakot. Walang nakaisip na si Sebastian ay nagiging mas malupit. Si Breen ay isang ginang mula sa pamilyang Blanc, ngunit sinampal niya ito ng napakalakas dahil lamang sa sinabi nitong hindi naaangkop. Napakamasungit niya. Hindi na pinansin ni Sebastian ang lalaki matapos makita na lahat ay natatakot humarap kay Calex. Sinabi niya, nauubos na ang aking pasensya. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, huwag mong sisihin ako kung magiging walang awa ako. Si Calex ay nagulat at nagalit, ngunit hindi niya mapagtagumpayan ang takot sa kanyang puso. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at lumuhad siya sa harap ni Delaney. Prinsesa Delaney, humihingi ako ng tawad sa pagiging hindi magalang ko sa iyo kanina. Ang Calex ngayon ay hindi na kasing mayabang tulad ng dati.
Ang mga mayabang ay natatakot sa mga agresibo, at ang mga agresibo ay natatakot sa mga walang takot. Si Sebastian ay mayabang, agresibo, at walang takot. Sa kasalukuyan, natatakot si Calex. Pakisuyo, bumangon ka, Ginoong Guggenheim, mabilis na umiwas si Delaney, iniiwasan siya. Bagaman gusto niyang turuan ng leksyon si Calex, hindi siya kasing tapang ni Sebastian.